ni Boss Mike. Ako po muna ang inyong host. I'm Chin at sayang lang dahil hindi ko po kasama ngayon si Ate Jen. Pero kahit ganon, syempre may mga baon pa rin tayong pag-uusapan. So, sino kaya ang magiging topic natin ngayong araw? Namimiss nyo na kaya si Roque? Dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya lumalabas. Actually, binigyan siya hanggang Thursday na humarap. Pero sa tingin ko, talaga namang guilty siya dahil hindi siya nagpakita at consider na siya as pugante. At alam ko rin na nag-issue na ng warrant of arrest sa kanya. Actually, may nakita nga po ako dito na picture na naglalagay ng mga, alam niyo yung mga poster na wanted siya. Ito oh. Kita ko sa inyo. Ayan, Harry Roque, nasaan ka na ba? Nako. Tapos, meron tayong babalikan na video dito na may sinabi siya kay Laila de Lima na tingin ko ay dapat niya ring marinig ngayon. Ito. Hinahamon ko si Laila de Lima. Kung malinis ang konsensya mo, humarap ka sa representante. Hinahamon ko si Laila de Lima. Kung malinis ang konsensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. Hinahamon ko. Diba? Hinahamon niya si Laila de Lima na kung malinis ang konsensya ay humarap. So, tingin ko, dapat nating ibalik sa kanya yan na, Harry Roque, kung malinis ang konsensya mo, ay haharap ka. Hindi ka magtatago, diba? Pero sa tingin nyo, saan kaya nagtatago si Harry Roque? Hindi kaya sa KOJC, nasa ilalim na din? Or baka naman totoo ang chismis na nasa dagat-dagat? Dahil balita ko, si Harry Roque ay mahilig sa mga nakatopless. May papanood ako sa inyong video. Ito. Maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless ako. Diba? Gumugusto si Harry Roque. Mahilig pala siya sa mga nakatopless. So baka nga totoong nasa dagat-dagat, nagsa-sightseeing ng mga alam niya na, ng malalaki ang katawan, inaabangan niyang mag-topless. Feeling ko pampalakas niya yun. Diba? Pero kidding aside, bakit kaya pinaghahanap si Harry Roque ngayon at bakit siya merong warrant of arrest? Dahil po si Harry Roque ay nasasangkot ngayon sa isa sa malaking issue ng bansa natin, which is yung sa Pogo. At isa rin po siya sa lawyer ni Cassie Ong. Kung kilala niyo si Cassie Ong, alam niyo naman na isa na rin siya sa iniimbestigahan kasama ni Alice Go sa Congress. At saka may may Pogo na raid na may connection at nakalagay ang pangalan doon ni Harry Roque, even yung mga bank statements. And speaking of bank statements, gano'n na kaya kadami ang yaman ngayon ni Harry Roque kumpara nung mga naunang taon? Ito, panoorin po natin. 2014 to 3 million in 2015. Of the committee, Mr. Chair, from 125,000 in 2014 to 3 million in 2015. Imagine, 125,000 noong 2014 ay biglang naging magkano nga ulit? Ilang milyon? Isang taon lang to ha? 2015. In 2014 to 3 million in 2015. The cash or the current assets. Imagine, in span of 1 year,
125,000 noong 2014 na biglang naging 3 million noong 2015. At wag ka, may mas itataas pa yan. skyrocketed in 2018 to 67,775,800 pesos. With all due respect, Imagine, umabot ng 67 million? May butal pa ha? 800 ba? Diba? So, tingin ko, kung wala namang walang ginagawang illegal si Roque, ay hindi naman siya yayaman ng ganyang kayaman. Kaya talagang nakakapagtaka na bakit from 100,000 ay bigla na lang umabot ng million ang pera mo. 67 million ha? Diba? Kaya Harry Roque, kung totoong wala kang ginawang kalokohan at kung malinis ang konsensya mo, ay lalabas ka. Akala ko ba matapang ka at walang kinatatakutan? Nasaan na yung tapang mo? Ibalik natin yung video na kailangan niyang marinig. Representante. Hinahamon ko si Laila de Lima. Oh, Kung malinis ang ngayon. konsensya Ngayon po, ikaw naman ang sasabihan natin ng ganyan. Harry Roque, kung malinis ang konsensya mo, ay lalabas ka at hindi ka magiging duwag. Dahil si Laila de Lima ay talaga namang nanindigan, di ba? Humarap siya, inilaban niya. Ikaw, nasaan ka kaya ngayon? Nagdadagat-dagat? O talagang takot na takot dahil ganun kalaki ang mga kasalanan mo nagawa? Ayun lamang po. Again, I'm Chin at maraming salamat po sa mga nakinig. And before you leave, please do subscribe, share, and like this video. Bye guys! Thank you!